Alam mo ba na hindi sapat lang ang kita ng isang trabaho para sa maraming Pilipino ngayon? Oo, may sweldo ka kada kinsenas, pero sapat ba talaga ito para sa lahat ng iyong mga bayarin, gastusin sa pamilya, at yung pangarap mo makapag-ipon ng pera? Ngayong 2025, hindi lang option ang pagkakaroon ng side hustle. Ito ay isang necessity. Maraming oportunidad ngayon ang pwede mo namang gawin kahit may full-time job ka na. Ang maganda pa dito, hindi mo kailangang maging expert para magsimula kaagad. Kaya sa video na ito, pag-uusapan natin ang 10 pinakapatok na side hustle na pwedeng simulan ng mga Pinoy ngayong 2025. For sure, may mapipili ka dito na swak sa skills mo, sa budget mo, at sa schedule mo. So ready ka na ba dagdagan ng kita mo at i-level up ang finances mo? Tara, simulan na natin. Una, online arbitrage. Kung mahilig ka maghanap ng mga murang items at ibenta ito sa mas mataas sa presyo, online arbitrage ang para sa'yo. Hindi mo kailangang magtinda ng sarili mong produkto. Ang gagawin mo lang ay bumili ng mga murang items online tapos ibebenta mo ito sa mas mataas na presyo sa mga online marketplace tulad ng Lazada, Shopee, Carousel o Facebook Marketplace. Halimbawa, may nakita kang murang gadget accessories sa Divisoria o Binondo, pwede mong ibenta yan online na may patong ka na 20 to 50% na tubo. Ang sekreto dito ay ang paghahanap ng undervalued items at ang pag-market nito ng tama sa iyong mga audience. Maraming Pinoy ang kumikita ng 5K hanggang 20K kada buwan sa ganitong paraan. Perfect ito para maging extra income mo. Ang pangalawa, TikTok Shop Affiliate. Kung mahilig ka sa social media at madalas mag-TikTok, bakit hindi mo ito pagkakitaan? Ngayong 2025, TikTok Shop Affiliate ang pinakamadaling paraan para kumita ng walang puhunan. Ang gagawin mo lang ay mag-promote ng mga products sa TikTok live mo o sa mga videos mo at kapag may bumili gamit ang link mo ay may commission ka matatanggap. Ang maganda dito, hindi mo kailangang mag-stock ng mga items. Kailangan mo lang ay matutunang gumawa ng mga engaging na contents at matutong gumamit ng TikTok SEO para mapansin ang mga videos mo. Maraming Pilipino ang kumikita na ng 10,000 to 50,000 pesos kada buwan sa ganitong side hustle. At kung consistent ka pa, pwede pang lumaki yan. Ang pangatlo, digital product selling. May laptop at matinong internet connection ka ba? Gamitin mo yan para kumita sa pamamagitan ng pagbebenta ng mga digital products gamit ang Canva. Pwede kang gumawa ng mga resume templates, social media graphics, planners, business card, pati na ang e-books na maibebenta mo ito kahit paulit-ulit. Ang maganda rito, wala kang kailangang stocks o shipping. Ibebenta mo lang online gamit ang Rocket.ph, Etsy o Shopify. Paano naman ang kita? Depende ito sa design at demand ng digital products mo. Mas mataas ang kita mo kung gagawa ka ng mga bundles tulad ng business starter kit na may logo, templates, marketing materials at marami pang iba. Sa maliit na puhunan, pwede kang kumita ng 5,000 to 30,000 pesos per month kung consistent ka sa paggawa at sa promotion ng mga products mo. Ang pang-apat, local tour guide para sa mga expats at tourists. Kung nakatira ka sa Siargao, Palawan, Cebu, Baguio o kahit nga sa Metro Manila, may extra income opportunity para sa iyo bilang isang local tour guide. Maraming foreign tourists at expats ang gusto mag-explore ng local culture, pero mas gusto nila yung authentic at personalized na experience kaysa naman sa mga generic na tour packages. Pwede ka mag-offer ng mga customized tours kung saan ikaw mismo ang magpapakita sa kanila ng best local food spots, hidden gems o unique experiences na hindi nila makikita sa Google. Kahit nga yung mga simpleng food trip, cultural tour o adventure experience, pwede mo itong pagkakitaan. So magkano naman ang kita? Pwedeng umabot ng 2,000 to 5,000 pesos per tour, depende sa itinerary at dami ng guests. Mas malaki pa kung mag-aalok ka ng mga group tours o mga premium travel experience. Ang panglima, social media managers para sa mga small businesses. Maraming small business owners sa Pilipinas ang hindi marunong o walang oras para mag-handle ng kanilang Facebook page, Instagram o TikTok pages. Kung mahilig ka mag-scroll sa social media at may alam ka sa content creation, graphic design o basic marketing, pwede mong gawin itong side hustle ang pagiging isang social media manager. Gagawa ka lang ng mga content calendar, magpo-post regularly, at magre-reply sa mga inquiries, at may extra income ka na. Pwedeng umabot ng 5,000 to 20,000 per client ang kita mo, depende na rin sa workload. Imagine mo na lang kung may 3 to 5 clients ka per month, pwede ka na kumita ng full-time income kahit part-time lang ito.
Ang pang-anim, maliit na bigasan. Ang pagbebenta ng bigas ay isa sa pinaka-stable na negosyo dahil lahat ng Pilipino ay bumibili nito araw-araw. Kailangan mo lang na maliit na espasyo, sako ng bigas at storage container para mapanatiling sariwa ang stocks mo. Pwede ka magsimula sa 2 hanggang 3 sako muna na nagkakahalaga ng 2,000 to 4,000 pesos kada sako depende sa klase ng bigas. Maganda ang kita dito dahil kung bibili ka ng 42 pesos per kilo at ibebenta mo ito ng 48 pesos per kilo, may 6 pesos na tubo ka kada kilo. Kung makakabenta ka ng 50 kilos kada araw, may potential kang kumita ng 300 to 1,000 pesos kada araw. Mas lalaki pa ang kita mo kung makakahanap ka ng mga direct supplier at magbebenta ng maramihan. Pwede mo rin itong i-offer sa mga online buyers o sa mga kapitbahay mo para mas mabilis ang kita. Simple lang ang side hustle na ito pero siguradong tuloy-tuloy ang kita mo. Ang pang-7, pagbebenta ng ice candy. Isa sa pinakamadali at patok na negosyo sa Pilipinas ay ang pagbebenta ng ice candy. Sa mainit na panahon, siguradong mabenta ito lalo na sa mga bata at estudyante. Kailangan mo lang ng mga ingredients tulad ng gatas, asukal, flavoring at syempre ice candy plastic. Kailangan mo rin ng freezer para pampatigas sa mga produkto mo. Pwede kang gumawa ng mga classic flavors tulad ng mangga, chocolate, buko at melon. O kaya naman subukan mo yung mga creamier versions ng avocado, cookies and cream at ube cheese. Ang puhunan mo sa isang batch na 50 pieces ay nasa 100 to 300 pesos lamang, depende ito sa ingredients mo. Kung maibebenta mo ng 10 to 15 pesos kada piraso, maaari kang kumita ng 350 to 600 pesos kada batch. Mas malaki pa ang kita mo kung makakahanap ka ng mga suki o mga lugar na pwede mong pagbentahan tulad ng mga sari-sari stores, eskwelahan at opisina. Isa itong simpleng negosyo na sigurado may market ka, lalo na sa mainit na panahon ng Pilipinas. Ang pang-8, e-loading and bills payment business. Lagi bang ubos ang data ng mga tao? Gamitin mo yan bilang oportunidad para kumita. Isang pinakamadaling side hustle na sigurado may customers ka ay ang e-loading at bills payment business. Pwede kang maging suking tindahan ng load para sa mga prepaid users na laging nangangailangan ng data at promos. Ang maganda rito, pwede mo pang idagdag ang bills payment service gamit ang GCash o Maya. Kaya pati ang pagbabayad ng kuryente, tubig at internet ay sa iyo na rin dadaan. Sa puhunan naman, magsimula ka muna sa 3,000 to 5,000 pesos muna. Pwede kang kumita dito ng 1,000 to 2,000 pesos per month. Pero depende pa rin ito sa dami ng customers mo. Hindi mo kailangan magtayo ng physical store. Pwede mo simulan ito kahit sa bahay mo lang. Tandaan na mas maraming suki, mas malaki ang kita mo. Ang pang-9, PisoNet business. Kung may bakanteng espasyo ka sa bahay at malapit sa mga estudyante, workers o gamers, pwede kang magtayo ng PisoNet business. Ang kailangan mo lang ay computer unit, stable na internet at coin-operated timer. Sa halagang piso to 5 pesos kada 5 minuto, may kita ka na kagad kahit paunti-unti. Pwede ka magsimula sa isang unit lang na nagkakahalaga ng 10 to 15,000 pesos kung second hand ito. Mas mahal kasi kung brand new ang bibilin mo. Ang kita mo ay depende rin sa dami ng gumagamit. For example, kung may 10 customers ka na naglalaro o nag-i-internet ng isang oras sa loob ng isang araw, pwede kang kumita ng 100 to 500 pesos daily. Mas mataas pa ang kita mo kung maraming bata, estudyante o tambayan ang lugar mo. Para lumakas ang negosyo mo, siguraduhin mong mabilis ang internet mo, may electric fan ka para sa comfort ng mga users at updated ang mga games o apps mo. Kung magdadagdag ka pa ng 3 to 5 units, mas lalaki pa ang kita mo na maaaring umabot ng 10 to 30,000 pesos per month. Ang pang-10, faceless YouTube channel. Nahihiya ka bang humarap sa camera pero gusto mong kumita sa YouTube? Walang problema. Pwede kang gumawa ng mga faceless YouTube channel kung saan hindi mo kailangang ipakita ang mukha mo. Gumamit ka lang ng mga stock videos, AI-generated voiceover at engaging na script para makagawa ng content. Pwedeng ito ay tungkol sa mga balita, kwentong misteryo, financial tips, trivia o kahit life hacks. So paano ka naman kikita dito? Siyempre galing sa mga YouTube ads, sponsorship at affiliate marketing. Maraming Pinoy na ang kumikita ng 20,000 to 100,000 pesos per month sa ganitong paraan. Ang kailangan mo lang ay laptop, matinong internet at tamang strategy sa paggawa ng mga videos. Kung consistent ka sa pag-upload at marunong ka sa SEO, may chance kang kumita ng malaki
kahit hindi ka nagpapakita ng mukha. Tandaan mo, hindi mo kailangang magsimula na malaki. Ang mahalaga ay magsimula ka ngayon. Walang yumayaman sa paghihintay lamang. So ikaw ba, alin sa mga side hustle na ito ang swak sa'yo? Type mo naman sa comment section below. At wag mo na rin kalimutang i-share sa iba para makatulong din tayo sa mga kapwa nating Pinoy. At kung mahilig kayo sa mga videos tungkol sa pera, motivation na business, like and share nyo lang ang video na ito at kita-kita po ulit tayo sa mga susunod na video.